May mga sasakyang mabilis, may mga sasakyang maganda, at may mga sasakyang naging alamat. Isa sa mga ito ang Mitsubishi Lancer Evolution, isang ordinaryong sedan na naging bangungot ng mga sports car. Kaya ang tanong, kung ganito to kagaling, bakit ito tuluyang pinatay ng Mitsubishi? Noong 1992, inilabas ng Mitsubishi ang unang Lancer Evolution. Hindi ito ginawa para maging luxury car. Hindi rin ito ginawa para maging weekend sports car. Ginawa ito para sa isang dahilan, ang manalo sa World Rally Championship. Noong panahong yon, may isang rule ng WRC. Bago ka makasali, kailangan mong gumawa ng street version ng race car mo. Tinawag itong homologation. Kaya pinanganak ang Evo, isang kotse para sa kalsada na ang tunay na DNA ay pangkarera. Hindi nagtagal, pinatunayan ng Evolution kung bakit ito ginawa sa kamay ng Finnish rally driver na si Tommi Mäkinen. Sunod-sunod ang World Rally Championships ang napanalunan ng Mitsubishi, 4 na magkakasunod, mula 1996 hanggang 1999. Kasabay nito, lumaki rin ang pangalan ng Evo, hindi lang sa rally, kundi sa buong mundo. Para sa mga maraming enthusiast, isa ito sa pinakamahusay na performance sedans na nagawa kailanman. Habang lumalabas ang bawat bagong evolution, mas lumalakas, mas bumibilis, at mas gumaganda ang handling nito. Mula Evo 1 hanggang Evo 10, hindi lang makina ang binibili ng tao. Binibili nila ang pakiramdam, ang tunog ng turbo, ang all-wheel drive grip, at ang ideyang pwede kang magmaneho ng kotse na halos kapareho ng ginagamit sa WRC. Pero habang minamahal ng mga enthusiast ang Evo, iba naman ang nangyayari sa Mitsubishi. Umina ang kanilang sales, dumami ang competitors, mas humigpit ang emission regulations, at unti-unting lumipat ang market papunta sa mga SUVs at crossovers. Ang paggawa ng high-performance sedan ay mas naging mahal at mas mahirap ng ibenta. Kaya noong 2015, isang balita ang ayaw marinig ng mga fans, ang inanunsyo ng Mitsubishi. Wala nang susunod na Lancer Evolution. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ang maraming fans na balang araw, babalik ang Evolution. May mga lumabas ng concepts, may mga rumors, pero hanggang ngayon, wala pang opisyal na kapalit. Ngunit kahit hindi na ito ginagawa, hindi kailanman nawala ang pangalan nito. Dahil ang Evolution, hindi lang naging kotse, naging simbolo ito ng isang panahon kung saan ang rally ang nagdidikta kung ano ang tunay na performance car. Hindi pinatay ang Evolution dahil naging pangit ito. Hindi rin dahil tumigil ang mga tao sa pagmamahal dito. Pinatay ito dahil nagbabago ang industriya. Nagbabago ang panahon. Pero para sa mga maraming enthusiast, mananatili itong isa sa pinakadakilang Japanese performance cars na nagawa. At marahil, isa rin sa mga pinaka nakakalungkot na kwento sa automotive history.